Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone kahit ano man ang zodiac sign mo. General love reading kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. So, someone is obsessed. Obsessed sa'yo. Sobra siyang attracted sa'yo. Okay, tingnan natin ano bang nangyayari dito. First card is the heat between us is intense. Intensely attracted sa'yo. Drugs and alcohol. Someone na may mga addiction sa alak, drugs, kung ano mang addiction, iba-ibang klase. And this is also someone na addicted sa'yo. Addict sa'yo. Oh my gosh. Ba't ganon? Ang intense. And then, hindi makapag-desisyon tong taong to. Kasi maliban sa'yo, may iba pa siyang addiction. May ibang person pang involved dito. And yun yung nagiging hadlang sa relationship or sa connection na to. And I just saw 111 angel numbers. This is someone na hindi balanse eh. Kasi ang ginagawa niya, palipat-lipat. So, pinagsasabay-sabay niya yung dalawang tao or tatlo or ilang tao man tong kadil nitong person na to. Kaya, sinungaling niya. Yun yung narinig ko, sinungaling siya. So, nagkukunyari siya na ikaw lang yung mahal niya, ikaw yung gusto niya. Pero ang totoo niyan, may addiction siya at meron siyang mga bad habits at hindi lang ikaw. Okay? Pero yes, attracted nga siya sa'yo. Pero kasi guys, aanhin mo naman yan, di ba? Kung hindi healthy yung connection. Tsaka isa pa, this is someone na cannot stand on their own or cannot make a good decision. I am stuck in visions of us together. So, iniisip ka niya palagi. I can't take it anymore. So, parang, sorry ha, pero ang nasisense ko sa taong to is parang wala kang mapapala dito. Kasi it's just an obsession, unhealthy obsession. If I could go back in time, I would handle us differently. Gustong bumalik sa'yo nitong taong to. Yung nga lang, parang mahirap na or imposible na. Parang na-feel ko dito, hindi na maibabalik yung panahon. Okay? Siyempre, tapos na. Nagawa na niya yung nagawa niya. Kung ano man yun. You deserve better. Better than this person na may mga unhealthy addictions. Alam mo na feel ko dito, parang may nakabara sa throat chakra. Ayan, kasi parang nahirapan magsalita, nahirapan sabihin kung anong gusto niyang sabihin. Yeah, ito na nga, yung gusto niyang baguhin is yung panloloko niya sa'yo. Kasi ito, hindi lang ikaw yung karelasyon niya. Okay? No one understands me but you. So, ibig sabihin, may bago na siya. Hindi na ikaw yung karelasyon nitong taong to ngayon. Pero, naalala ka pa rin niya kasi nga, ikaw lang daw yung nakakaunawa sa kanya. Wala daw makakapalit sa'yo. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. So, naalala niya yung times na naging good ka sa kanya, siguro tinulungan mo tong taong to in one way or another. Ikaw lang nakagawa nun sa kanya at tumalang sandali. Ano yun? I am the man. Oh my gosh. So, parang galit. Alam mo, nakita ko dito, matindi pagsasalas nitong taong to. Posible kasi nag-move on ka na, may bago ka na, at nakikita niya yon at ayaw niyang maiwan sa ere or ganun kasi yung feeling niya eh. Parang iniwan mo siya sa ere. Pero ang totoo niyan, syempre, nagloko talaga tong taong to. Niloko ka talaga nito. Hindi niya kinakaya na makita na may kasama kang ibang lalaki. Okay? Although guys, walang gender dito ha. So, take it how it resonates. And remember, it's a general reading. And kung kailangan nyo naman ng private reading, may bayad na po kasi yun. Pero pwede po kayong magpa-book with me. Tingnan nyo na lang po sa description box kasi dyan ko po nilagay yung contact details for the private reading. So,
Anyway, back to the reading here. Ayun na nga, hindi niya kinakaya na makita ka kasama ng ibang lalaki. Or the thought of you having, you know, intimate moments with another person. Yun yung iniisip ngayon nitong taong to na hindi niya kaya na magkaroon ka ng relationship sa ibang tao or parang ini-imagine niya eh. Hindi niya kinakaya, guys. Okay? So, kung may bago ka na at naka-move on ka na, sobrang nasasaktan tong taong to. What is the truth? Okay. Parang dami niyang tanong. Yun ba yun? So, itong person na to, hindi ka kayang pakawalan at ikaw lang talaga, ikaw lang yung gusto niya. I mean, syempre, niloko ka nitong taong to at ngayon, connected pa rin siya dun sa second chance. Oh my gosh, actually, tumalan tong card na to. Hindi ko lang napakita sa screen, guys. Pero while I was shuffling, tumalon tong card na to. So, this is an intense energy. Second chance, reconciliation, making amends, opportunity. Gusto niya mag-take a risk. Nakakaloka. Matapos kang lokohin at iniwan ka sa ere. Sa totoo lang binasura ka nitong taong to. Alam mo man yun o hindi. Pero yun ang ginawa nitong taong to. Okay? Alisin ko muna itong mga cards na to. Kasi may mga intention siya na kumonek ulit sa'yo. Pero tingnan natin guys ha. Kasi ano naman tong taong to eh. Parang paano ko ba sabihin to? Hindi niya kaya. Ayan clinging, holding on, obsessing, spying. So, if there's any way na makita ka niya, like sa social media, or in any way, kung alam niya kung saan ka nakatira, or saan ka nagtatrabaho, sinustok ka nitong taong to, obsessing, holding on, o diba? Distracted, sidetrack, change, delays. Okay, so yun na nga yung distraction is yung third-party situation. Sa ngayon, sobra siyang emosyonal at gustong manghingi ng second chance. Kasi ayaw niyang bumitaw sa'yo, na-obsess siya sa'yo. Alam mo, yung scent mo, gustong-gusto niya eh. So may memory tong taong to with you. This is a connection na very intimate. Yeah, this person is really longing for you. Okay? So, kung kanino man itong nagre-resonate ngayon, mag-comment kayo dyan, guys. You can comment kung ano yung specific situation nyo. We have resistance and intimacy, secret admirer, suppressing, timid, bonding, sensual, confiding. Okay. Oh my gosh. So, tinatago niya ang katotohanan na gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Tinatago niya. So, siguro, dahil sa pride, yeah. Dahil sa pride niya, ayaw niya ipaalam sa'yo na gusto niya ng second chance. And, yung intimacy, ayun yung nararamdaman niya ngayon sa'yo. Heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. So, ayun na nga, hindi siya okay kasi hindi lang naman ikaw yung kadil nitong taong to. Kaya, siya din mismo naguguluhan sa sarili niya mga ginagawa. Kaya siya nagkaroon ng heart fog. Tsaka, ang nangyari kasi sa connection nyo ay one moment, andyan siya, mahal ka niya, papakita niya sa'yo yung totoong feelings niya. The next moment, bigla na lang siyang nawawala, binablock ka pa nga, ayan, may naka-block dito. At once na na-block ka na niya, nagipag-relasyon siya sa iba, sa ibang options niya. Dinidistract din siya eh. So, possible na temptation, and siya naman, gusto naman niya yung temptation, obviously, kasi ginawa naman din niya talaga yon. Talagang nag-cheat sa'yo ng hindi lang ilang beses. Well, hindi mo kasi, posible kasi hindi mo alam to eh, na niloloko ka niya. And may nakita din akong person dito na sobrang obsessed sa kanya at kinukuha, inaagaw yung attention niya from you.
para sa kanya mag-focus itong person mo. So, this is a karmic connection, naka-deal niya. At yung karmic na yon is, yan din yung nagbibigay ng stress sa taong to. Kasi may something dito sa karmic na to. Natawa ako bigla. So, sa totoo lang kadiri yung energy, parang mas okay na silang dalawa na lang. At huwag ka nang madamay sa energy na to, di ba? Ayan, comment kayo dyan kung kanina nagre-resonate to. Clarity, truth, intentions, honesty. So, ngayon lang siya naliliwanagan sa mga ginagawa nitong third party or itong karmic connection na to. At naliliwanagan din siya sa mga ginawa niya sa'yo. Kasi, obsessed siya sa'yo. So, yeah, some sort of realization. And also, ikaw din, natatauhan ka din. Mukhang iba sa inyo, guys. Talagang wala kayong kaalam-alam sa mga pinagagawa nitong taong to. At ngayon nyo lang nalalaman. Or ngayon nyo lang na-realize or nagsisink in sa inyo. So, syempre, hindi madali yun para sa'yo. May nakakita ko dito na nagiging emotional kasi nga, you feel betrayed. Grabe. Grabe itong ginawa ng taong to. 11:22 on the screen. Oh my gosh. Confusion, uncertain, unclear, unsure. Okay. So, binigyan mo pa kasi siya ng chance eh. Kasi, hanggat hindi mo napatunayan talaga, binigyan mo pa rin ng chance ng taong to. Pero, more or less, may alam ka na eh. Hanggang sa, nagkaroon ka din ng clarity at natauhan ka rin. At natuklasan mo din kung ano yung totoo. Obsession, infatuation, adoration, addiction. Kasi naging masyado kang komportable sa taong to eh. Merong obsession dito. So, yan yung dahilan kung bakit ka na blinded or you were distracted. Nawala yung focus mo. Kahit sa totoo lang, may idea ka na. At yung energy din ng taong to, yan din yung sa'yo, gumulo sa'yo. Kasi this person is giving you mixed signals. Kaya nalito ka din kung ano ba talaga, kung healthy ba itong connection na to o hindi. Chasing, pursuit, toxicity, resilience. So, nakita ko dito, talagang hinabol mo at gusto mong bigyan ng chance. Ayan. Pero sa past na yon, yan yung mga nangyari dito, guys. Pero, what happened is, meron dito father and son, oh. So, parang may family na or may anak na, natuklasan mo na may family na pala. Twin flames, mirroring, shared feelings, reflection. Okay. Bakit ganon? So, merong nasusunog eh. So, na-realize mo na iniwanan ka, parang kang, alam mo yun, parang sinunog lang niya bigla. Tinapos lang niya bigla kung ano yung magandang samahan nyo or pagsasama nyo. And it caused you so much pain, sorrow, loss, grief, depression. So kung ganito nang pinagdaan mo sa taong to, tama lang din naman na hayaan mo na siyang mabulok. Sorry, yan kasi yung narinig ko eh. Sabi, hayaan mo na siyang mabulok. Okay? Ibig sabihin ngayon ay nabubulok siya kasi nga nilalaman siya ng pagsiselos niya, thinking na you have already let them go at may bagong person na sa energy mo or na ma-manifest mo, na-attract mo ngayon. Ayan oh, releasing, letting go, moving on, walking away. Oh my gosh! Ayan, nakakaloka. So, that's nice. Okay. Releasing. Oh, look, oh, someone is spying. Loyalty, trusting, reliability, believing, social network, information ways. Pero alam mo, huwag kang mag-alala sa taong to kasi kahit na na nagmumukhang siyang tanga, kakahabol sa'yo. Siya na ngayon yung naghahabol, by the way. Kakastok sa'yo, pero kailangan lang niyang pagdaanan yan dahil din naman yan sa mga ginawa niyang kalokohan sa'yo. So, it's just a natural consequence of what they have done towards you in the past.
Oh, beginnings, try again, new direction, start over. Gusto pa rin niyang magkaroon ng connection ulit sa inyo. Alam mo, I'm hearing matinding pagsisisi ng taong to. Well, nasa huli naman ang pagsisisi. Hindi naman nauuna yung pagsisisi. Pero sabi ko nga guys, nag-enjoy naman kasi tong taong to sa mga ginagawa niya. So, hindi na para i-worry mo yun, diba? Tingnan natin na ano nga ba ang mga nangyayari dito. Oh, Stalker. Page of Swords. The Tower. Oh my goodness. Knight of Rods. Two of Pentacles. Manifesting you. Five of Pentacles. Alam mo, niloko ka muna niya, tapos ngayon nagsastok sa'yo kasi natatauhan bigla. At this is a player, definitely. And parang natatarantay yung nakikita ko dito sa taong to. Natataranta siya kasi natauhan siya na parang, anong ginawa ko? Parang ganun yung energy nitong taong to eh. Na hindi mo pakali kasi, yeah, the Tower, this is shocking. Na siya mismo, nakikita niya yung mga ginagawa niya at nagsisisi ng bongga. Yung nga lang, it's too late. I'm seeing clearly na it's too late. The damage has been done. And itry man niya kumbinsihin yung sarili niya na tama siya. Pero natatauhan siya dito na mali siya eh. With the Five of Pentacles. Malaking kawalan ikaw sa taong to. Siguro ikaw lang yung nagbigay ng pagmamahal dito. Lalo na nung time na duguan siya or nasasaktan siya, sugatan siya. Or I'm seeing also someone na financially challenged. Ikaw lang yung talagang nag-alaga sa kanya, tumulong sa kanya. So, ito siya ngayon, no? Nag-iisip, anong gagawin ko? Natataranta. But still, nakikita ko sa kanya yung pagiging player. So, wala ka pa rin mapapala. Kumbaga, it's just a realization. So, nakikita ko may immaturity itong taong to. Hindi siya malalim mag-isip. Meaning, hindi siya... This is someone na hindi niya pinag-aaralan yung mga ginagawa niya. Gagawin lang muna niya yung mga... Kung anong kalokohan man itong mga ginawa nitong taong to sa'yo. And then afterwards, saka na siya mag-iisip na tama ba yung ginawa ko. Parang magkakaroon na siya ng mga realization sa mga nangyayari based sa mga reaction mo or based sa mga nangyayari sa buhay niya or yung sa pagkawala mo. Two of Swords, Wheel of Fortune, Queen of Swords. Okay, may bago nang ipinalit. At para kang, ano lang eh, nagbago lang ng isip bigla. Pero sa totoo lang tong taong to, nag-iisip, may doubt siya dun sa ipinalit sa'yo na karmic connection. Kasi sa nakita ko, to be honest, walang love dito. This is just a, posible out of convenience. Kasi sa nakita ko, naghiwalay na to eh. So, ibig sabihin, naghiwalay, tapos, they still engage sexually. At may pag-uusap din sila nitong taong to. At, Two of Swords, para siyang nakastuck. Alam mo yung, na-overwhelm siya kasi nasa sitwasyon siya na wala siyang magagawa, nakastuck na siya. Kumbaga, napasubo na siya. Pwede niya, you can take it literally. Oh my gosh, ba't ganon? Yun lang yung naririnig ko, guys. Kaya ako sinasabi, pasensya na kayo. And then, with the Wheel of Fortune and the Tower, this is something na talagang feeling niya stuck siya dito at wala siyang magagawa sa ayaw niya at sa gusto. Nakastuck na siya. And then, alam mo, pareho silang pinaglalaroan nila yung isa't isa kasi player kasi tong person na to eh. And then yung kadil niya na karmic connection is hindi siya, alam mo yung pagmamahal na hindi, siguro kasi kino-compare ka sa karmic connection na to at nakikita niya, nare-realize niya na iba yung pagmamahal galing sa'yo at iba yung pinapakita nitong taong to.
Okay? And this is also a player din yung hadi niya. Kita mo ang daming red roses, di ba? This is someone na actually pareho lang sila eh. I'm hearing sala sa init, sala sa lamig. Kung ano mang ang kahulugan nun. Sa totoo hindi ko talaga alam yung kahulugan nun. Pero yun yung narinig ko. And then, this is someone wishy-washy. At siya ganun din. So, pinagtagpo silang dalawa. Okay, so siguro this is a connection na no strings attached, or kahit sabihin na natin na gusto siya nitong taong to. Nakita ko kasi may babae dito na parang siniseduce siya, tsaka parang hinihypnotize, tinatrap siya, minamanipulate siya, di ba? Samantala siya naman dito ay ready to go anytime. Alam mo yung andito ako sa ngayon, pero anytime na gusto kong umalis, aalis ako kasi may iba pa akong options. So, ganun yung connection na lumabas dito. Okay, and some of you guys, may person din dito na they're doing, aside sa manipulation, yung iba sa inyo meron dito gumagawa ng black magic to trap this person. Siguro kaya niya tinatrap itong person na to dahil ano kasi to eh, may addiction tong taong to eh. So, yun yung ginagamit niya as a way to trap this person. Na, kumbaga, panagutan mo yung nangyari. Parang ganun yung nakikita ko dito. Dahil sa may nangyari, hindi ka na pwedeng umalis. Stuck ka na dito, ganun. Kasi itong taong to naman ay walang control sa sarili niya. Diba? So, this is someone na very irresponsible. At ayaw mo ng ganun. Ayan. So, okay, let's see guys. Tingnan natin. Alam mo, nakikita ko dito, nakikita ka niya pa rin as soulmate niya na kahit ayaw mo na sa kanya at alam niya yon, pero tinatanggap ka pa rin niya. Grabe. Hindi denial tong taong to ngayon. Sa ngayon, yun yung nakikita ko sa kanya. Parang ayaw nang tanggapin na tapos na, ayaw mo na, wala ka na. Oh, ayan, tumalikod ka na. So, Eight of Cups. Actually, siya yung unang tumalikod sa'yo kasi nga pinili niya yung other options niya. Pero sa ngayon, ang nakikita ko si dito, ikaw na yung tumalikod ngayon. Ikaw na yung may bagong options. At natuto ka na. Wow! Oh my gosh. Yeah. Kasi may nakikita kong someone for you eh. Kaya ako nag-react ng ganun. And then, wow. So, we have 9 of Cups. So, alam mo, nakita ko dito, nagpapakasaya ka. Parang feeling mo dito, masaya ka na naiwan mo na siya. Ayan. So, congrats. So, hindi sa lahat magre-resonate to. Okay? Tandaan, general reading. Pero kung sino man itong nasagap ko dito na masaya at nakawala, nakaalis ka na. Congratulations. Comment ka dyan kung ikaw to. Oh my gosh. Merong nakaalis na dito. So, Knight of Cups, 5 of Cups. Oh, someone is emotional. Oh my gosh. Girl or boy. Okay. Alam mo, itong taong to, okay, ang nangyayari ngayon is emotional siya, luhaan. Gusto niyang bumalik sa'yo. Gagawa siya ng paraan, pero take note, manluloko to at sinungaling. Pero yes, nagkikling siya sa'yo, nag-hold on siya sa'yo, obsessed siya sa'yo. Parang this is someone na pag nagka-problema kayo, binabalik niya sa'yo or ikaw yung sinisisi niya. Biniblame ka niya, hindi ka niya pinakinggan. Okay? So, kaya ikaw ay pagod ka na sa taong to. You're exhausted, kaya ka nga umalis. Kasi ang nakita ko kasi sa'yo nangyari is, syempre, gusto mo mahalin ka niya kagaya ng pagmamahal mo sa kanya, pero hindi niya binigay sa'yo yung pagmamahal na supposed to be na bibigyan sa'yo kasi yun yung deserve mo. Kaya malungkot ka dito, luhaan ka. Luhaan ka. At yung iba sa inyo guys, nakikita nyo talaga na niloloko kayo. At umiiyak ka, pero siya ay matigas ang puso nitong taong to nung time na yon.
Grabe. So, I'm really sorry kung sino man to, guys. Yeah, nakakalungkot kasi alam mo yung you are asking for love, you're asking for time. Sobrang nakakaiyak naman to. Tapos itong taong to ay hindi ka pinakinggan. Talagang this is someone na they push you aside. Hindi niya kinonsider yung mga sinasabi mo about sa kung ano yung nafe-feel mo, ano iniisip mo. They did not hear you out. Grabe, ang lupit naman ito. Ayan. Okay, 9 of Swords. Niisip ka niya, pero they refuse to do something about it. They refuse to give you what you deserve. Oh my gosh. Nakakaloka. And I'm hearing na this person did not even apologize. Okay, kaya yun nga yung maganda eh. Kasi nangyari lahat ng yan. Kaya wala ka talagang dahilan para tanggapin tong taong to sa kagustuhan niyang bumalik sa'yo. And ito na din yung next card dito. This is about returning the Hangman and the Ten of Pentacles. Merong bahay dito eh. So, mukhang feeling comfortable siya sa'yo. This is someone na pagkasama ka niya, nafe-feel niya na masagana yung buhay niya. So, siguro you are a provider. Or, yeah, meron kasing bahay dito eh. So, siguro magkasama kayo sa bahay. At gusto niya ulit na makasama ka sa bahay. Okay? The Hangman is here. So, andun yung realization niya na naging komportable yung buhay niya sa'yo. Meron, iba sa inyo guys, pinibigyan niyo to financially. Okay? Oh my gosh. So, haba na ng kwento. Sinusundan lang natin yung mga cards, guys. Ayan, gusto niyang magkaroon ng new beginning. Okay. And by the way, kanina lumabas yung 444 angel numbers. Hindi ko nasabi kasi parang intense ng reading eh. Okay, I want to know what the outcome is. I want to know what the outcome is. Oh, 4 of Wands. Ano to? Okay, the startup pa natin kasi walang suot yung person dito. So, gusto niya mag-commit at umaasa eh. Umaasa yung taong to. Okay. One more. Okay, so stalking you, thinking about you. 7 of Cups, 2 of Cups. So, yeah, sinasabi lang dito na sana tanggapin mo siya kasi feeling niya soulmate kayo. 8 of Pentacles. Competitive person. So, feeling niya kasi pag naging successful siya sa kaperahan niya, ay magiging okay kayong dalawa. At pwede siyang bumalik sa buhay mo anytime. Hindi pa naka-move on, guys. Itong taong to. Ayan, hindi pa siya naka-move on. Sa totoo lang. Parang feel niya dito na kayo pa rin. Okay, sino to na backstab? 10 of Swords. Oh. Alam mo, nagkakaroon siya ng realization dito eh. By the way, nakikita din kita dito na focus ka lang sa sarili mo, sa work mo, sa success mo. Napakadaming options na nagbubukas para sa'yo, lalo na sa trabaho. May nakikita kong new love para sa'yo and wish granted. So, napakagandang cards for you. Comment, claim, wish granted. To claim this beautiful energy. Kasi dito si the star eh. And also, like I said, you are manifesting a new person into your life na magkakaroon ng commitment dito. You are stabbed in the back and you are still on the process of healing. Yeah, nag-heal ka at andun yung wow, acceptance. Acceptance yung naririnig ko. Ayun, tingnan mo. So, you are accepting the fact na it's over, it's done, you are hurt. Okay. And tingnan natin what about this person? Queen of Rods, 6 of Swords, 8 of Swords. So totoo lang,
parang sinasabi dito, hindi mo na kailangang problemahin tong taong to. Focus ka lang sa sarili mo, lalo na sa work mo. Kasi meron ding other person na ka-deal itong person na to. Medyo na-overwhelm ngayon itong person na to kasi feel niya nakastuck siya sa isang sitwasyon na gusto niyang alisan. So, 6 of Pentacles. Okay, breadwinner. Okay, gusto niyang suportahan yung pamilya niya kung may anak tong taong to. The Strength card. Tinutry niya ayusin yung sarili niya ngayon kasi ayaw niyang matrap pero nakatrap talaga siya dun sa karmic connection. Okay? So, habang nakatrap tong taong to, ikaw naman ay maraming opportunities para sa'yo. Oh my gosh! I love that! Okay. So, I love that for you. Ma-advise ko lang sa'yo, okay, sa mga Earth Angels na nagre-resonate so far, or nagre-resonate pa rin hanggang ngayon, ang ma-advise ko lang sa'yo is, tinakpan, wala kasing suot yung nasa picture. Okay. Ang ma-advise ko sa'yo is, be easy sa sarili mo. Kasi, alam mo yung, mataas kasi yung standards mo eh. So, may time na nape-pressure ka kung ano yung dapat maging achievement mo para sa sarili mo. Yun lang. Other than that, you are doing so well. Okay? And tinutulungan ka naman ng mga angels mo sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? Ngayon, tingnan natin ano ba mga mensahe. Okay, wait lang. Tingnan natin. Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Oh, okay. Flirt, oh my gosh. Extend your light-hearted energy to others. Okay. So, mukhang may family involved dito sa person na to, connected dun sa karmic connection. And I'm seeing them na nakikipagrelasyon sa iba. And it's a very sexual. Yan yung nakikita ko dito. Reconciliation, express your love. Oh, samantala gusto niya makipag-ayos sa'yo at the same time. So, sabay-sabay ikaw at yung karmic connection. Yun yung ginagawa ng taong to. Express your love. Ayan, mukhang meron siyang kailangan sabihin or gustong sabihin. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Pero hindi siya makapag-desisyon. Gusto niya makipag-ayos pero hindi siya makapag-desisyon. At isang dahilan din ng mga energies na yan is dahil dalawa kayong kadil niya. Okay? Yung iba sa inyo guys, marami pa. Marami pa siyang kadil, hindi lang dalawa. By the way, may lumabas dito na same sex. So, yeah, applicable to sa mga same sex connection. Okay? May nakita din ako dito na yung person ay may kadil from the same sex. Hindi yun sa lahat magre-resonate. Okay? Kasi I'm seeing someone na talagang, ang dami niya kasing addictions eh. Okay. Boundaries. Love may challenge your boundaries. Protect them. Uy, tumalan. Abundance! Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Wish. Someone you wish for is coming into your life. Illusions. Be aware of love's illusions. See reality clearly. Okay. Good energy yung nakita ko for you. May wish granted ka ulit. So, comment. Claim wish granted. 33, 44, and 345 angel numbers on the screen. Comment. Claim abundance. I open my heart to receive the abundant love the universe has to offer. Comment nyo dyan, guys. Ganda ng energy dito. Okay. So, ano pa yung mga katotohanan na dapat mong matuklasan tungkol sa taong kadil mo? Ano pa yung mga katotohanan na dapat mong... I didn't know if my family was going to accept you. So, totoo lang may energy dito na talagang hindi maganda, guys. Mga connected to sa family nitong taong to. At, yeah, buti na din yun na nakaalis ka na sa connection na yan. Yeah, something about family.
it's not healthy for you, it's not good for you. Okay, one more. I'm on a spiritual journey, you have awakened me. Ayan, natatauhan na nga kasi. This is someone na underestimated you. Akala ata ay maloloko ka. Akala ay wala kang alam. Akala ay, sorry sa word, akala kasi bobo ka. Ayun. Natawa bigla. Akala ay bobo ka, kaya nung na-realize niya na hindi ka niya naloko, biglang natauhan. Diba? Natauhan. Ayan, oh. Nakakaloka. And then, I'm not happy in my current situation. I'm miserable without you. Oh my gosh. So guys, may na-sense ako dito na not only sa love, may other person din. Hindi to sa lahat magre-resonate. Okay? Some of you, someone is miserable without you. Pwede tong kaibigan, pamilya, o pwede tong someone na kilala mo na abusive towards you. Okay? Na natatauhan na, ay, akala ko naloko kita. So, hindi pala. So, nagmukhang tanga. Diba? Natauhan, nagmukhang tanga. Kasi in-underestimate ka. I can't stop thinking about you and seeing the synchronicities. It's driving me insane. Oh my goodness. Okay. Isa pa nga. Can't stop thinking about you. So this isn't over. You haven't heard the last of me. You haven't finished business. Oh, vindictive. Okay. Ito pa nga. My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. Okay. So some people ay parang sinisisi sa'yo kung ano yung mga hindi magandang nangyayari sa kanya. And on the other hand, you are receiving karmic justice. So, si universe kasi ang magsasabi. Si God ang magsasabi. Diba? So, hindi mo na hawak kung ano man ang mga mangyayari. I mean, this person brought it upon himself. These people brought it upon themselves kung ano yung hindi magandang nangyari sa kanya or sa kanila. Okay. Ano pa mga paparating for you para sa mga earth angels natin? Oh my gosh! Gold digger! Okay, ginamit ka lang para sa pera mo. Sexuality, someone is still figuring themselves out. Oh, meron dito. Meron talagang same-sex connection dito na yung basta nyo ngayon yun ang natuklasan to na yung person mo ay hindi straight. Okay? So, guys, hindi yan sa lahat magre-resonate pero lumabas kasi dito eh. Mercury retrograde, electronic issues, communication issues. Okay. So, someone is trying to sabotage your money. Okay. They'll be back. Spy. Ayan, merong nagsaspy. Trying, pero it's not successful. You are protected. Ayan. So, kung sino man nagre-resonate yan. Advice para sa ating Earth Angels. Anong advice? Advice ngayon for the Earth Angels. Health. Okay. Oh, grabe. Health yung lumabas ha. Parang isa pa nga. Okay. Health and hardship. Okay. Feel ko parang hindi to sa'yo eh. Ito yung taong nag-attempt na yung taong paano ko ba sabihin to? Trying to steal your spiritual blessings. Nakakaranas ngayon ng karmic justice. I mean, yeah. Okay, so ito yung advice. My vibes speak louder than my words. Alam mo, nakikita sa'yo kung ano yung vibe mo, kung sobrang positive. Kahit hindi ka na magsalita, ang daming butterflies. It's showing me transformation for you. So, congrats. Okay. Alam mo, merong gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Pero,
bumabalik lang din naman sa kanila eh. Okay. Ayan. So, that's all for our love message for today, guys. Thank you for watching. Please like the video, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. You can book it with me. Message kayo sa akin sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets, marami at iba-iba. Tutulong sa'yo para gumanda yung energy mo, para gumanda yung aura mo, to enhance your manifestation powers. So, tingnan nyo po doon at i-message nyo po ako. Pa-follow din po ng Instagram ko kasi kailangan ko yung support nyo. Thank you, Earth Angels. I love you guys. Have a good day or night. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Love you guys. Bye!